Good morning mga kastoma. Pag-uusapan natin ngayon ang nakakatakot at nakakakabang pangyayari sa stomach ko. So, nasa work ako ng time na yun. Lumabas yung stomach ko ng mga 4 inches at swollen siya. So, ganito yung nangyari. Nasa trabaho ako, kalagitnaan ng trabaho ko. Siguro mga alas 10 yung time na yun. Medyo parang humihilab yung tiyan ko na may halong sakit. Akala ko yung mapupopo ka, ganun lang. Dinidma ko lang kasi hindi ko pa break. So, nang dumating na yung break ko, yan yung nakasanayan ko na pinakauna kong gagawin is magpunta ako sa bathroom para iihi ako. Tapos ipapalabas ko yung kung ano yung mga napoproduce ni Marites. Palabas ko yung otot or kung ano-ano. Nang magpunta ako sa bathroom, yan na, nagbukas na ako ng uniform ko. Pag ano ko, oh my God! Gulat ako na hindi na sarado yung bag ko. So, ganito yung gamit ko dati, yung 2-system na pouch. So, pag ikabit mo siyang ganun, masasarado na yan. Ito, open na siya, nakausli na siya ng ganun. Yung bituka ko, nakausli na din. Tapos nung ibinaba ko ng, oh my God! Sobrang takot na takot ako kasi, bakit ganito? Humaba na siya. Mga 4 inches nga. Kinalma ko yung sarili ko. Kung ano lang yung magawa ko, sinarado ko na yung uniform ko, damit ko. Lumakad ako ng dahan-dahan, hawak ko yung tiyan ko. Hinanap ko yung supervisor ko. Nagpaalam ako sa supervisor ko. Kailangan kong umuwi kasi hindi maganda yung pakiramdam ko. So, pinahintulutan naman niya ako. Kinuha ko lang agad yung mga gamit ko. Tinanggal ko yung uniform ko at umalis na ako. Hawak-hawak ko yung tiyan ko na parang itinakbo ko na. Pero parang dahan-dahan kasi baka tuluyang lalabas na yung lahat ng mga bituka ko. Iniisip ko parang katapusan na ng mundo ko. Pagdating ko sa bahay ko, puti na lang nandyan yung asawa ko, wala siyang pasok. Nang nakita niya, kasi wala din siyang kaalaman, parehas kaming walang kaalam-alam na mangyari pala ang mga ganitong sitwasyon. Tumawag siya agad ng doktor. Ako naman, habang parang lutang na ako, nagsisearch ako kung ano itong nangyayari sa akin. So, habang kausap niya yung doktor, sabi ng doktor na, tingnan ko daw yung kulay, kung ano na yung kulay. Kung purple na, takbo na ako agad sa doktor. Tiningnan ko, hindi pa siya purple. Alam mo yung parang sausage na namumula na mataba. Swollen siya. Ganun ang itsura niya. So, sabi ng doktor, kailangan humiga ng flat. So, dahan-dahan akong humiga ng flat. As in, flat na flat. Walang unan, ganun. So, pinalma ko lang yung sarili ko. Nagdasal ako na ganun. Sana Lord, pababain mo na ito. Sana ibalik mo na ito sa original na size niya. At walang operasyon na mangyayari, ganun. Buti na lang, sawa ng Diyos. 30 to 45 minutes. Bumalik siya. Dahan-dahan siyang parang pumasok. Tapos nag-release ng utot na parang yung tunog niya na parang gano'n. Talagang kabang-kaba ako. Kasi yung wala kang kaalaman. Oh my God. Parang tinanggalan ako parang naka-release ako. Nakahinga ako ng malalim. Yung nangyari pala sa akin ay, ang tawag pala sa kondisyong yun ay stomach prolapse. Akong nagbuhat ako ng mabigat. Kasi kababalik ko lang ng time noon sa trabaho at galing ako sa Pinas. Sa pagbabakasyon kong time na yun, nabago yung dieta ko. Kung ano-ano yung mga kinakain ko, yung mga na-miss ko na mga pagkain. Halos araw-araw kumakain ako ng kanin, mga saging,
yung mga na-miss ko ng mga pagkain. Yung mga time na yon yung parang hindi ako araw-araw nagdudumi. Pero kahit kumakain ako ng papayas, dinamihan ko ng kain ng papayas, hinaluan ko pa ng gapang-gapang. So yun, yung parang nahirapan talaga ako magpupo ng mga time na yun. So I'm sure yun ang epekto sa mga kinakain ko kung bakit ay lumabas siya. Kasi sa trabaho ko, maaga pa siya. Wala pa akong wala akong binubuhat na mabibigat. Kusa lang siyang naghihilab at medyo sumakit at yun na nga ang nangyari. Sinishare ko ito para mabigyan kayo ng kaalaman. In case may mangyari na ganito sa inyo, hindi kayo magpapanik, hindi nyo mararamdaman yung nararamdaman ko. Imagine kung nasa kaligitnaan kayo ng trabaho at yun ang nangyari. Mas mainam na magsuot tayo lagi ng support belt, iwasan ang pagbuhat ng mabibigat, at yung dieta natin, importante na i-manage natin yung mga kinakain natin. Huwag kakain kung ano-ano lang na yung nakapagpatigas ng pupo natin. So paalala lang po, if ever may mangyari na ganito, seek a doctor pa din, napaka-importante. So yun lang po ang topic natin today. Sana po ay makukunan nyo ng idea, kaalaman, at maraming salamat sa inyong pakikinig.